usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy, adlaw karon nga Marso 29 ko yung pag-ibig. Tapos salamat, ang ihatod kayo na balita na ito. PCTN, siyang Police Department, headed by the manager of Tambari Sabar. Ako ipakita kayo ng front pages sa mga pamantalang lokal at national o isang kami sila ka mga balita sa mga pamantalaan. Sa mga bitang na may dapat ang lito, kamagapahon, ang mga techness, gusto pa lahat natin. Ang weather report, usundod karong taon-taon. Ako si Manny De Los Santos sa lokal at sa masaraan dan kabanato itong partner ba naguntag Kunsihal Maluwano Ilocando Tabat. Kons maguntag. May buntag sim viewers sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Ato dayong sugdan pinaagis pagpadangat sa tong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Arat show just glimpse of new normal. Huge concert crowd, no problem, says IATF. Sa Super Balita sa Sunstar, 19 anyos nga dalaga gidagit, missing na sukad ni atong Marso 22, gituuhan gidala og durugista. Sa The Freeman, in Region 7 for areas under Alert Level 1 and 2, face-to-face graduation. Sa Banat News, sa The Freeman, pilde sa tigbakay na musil o sa tipi nakabihag sa ilang manok, gibihag sab. Sa Philippine Daily Inquirer, senators say untouchables behind veggie smuggling. Sa Philippine Star, no booster shots, no alert level 0. Sa Manila Bulletin, new COVID surge feared. Ug sa Tempo, Bureau of Immigration nabs Nigerian linked to sale of baby. Maugat tong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik, amoy padangat kaninyo mga balita nga nahipos tong kaubanan sa CCTN News Department. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
mabuhay. Mao nga ning higayon hangyoon ta ka hatagi kog higayon nga makapamatuod na dili tanang pulis nalambigit sa hiwing binuhatan duna pay tarong. Di ba imong giayo ang bako, Lord? Imong gipalakaw. Imong gipakita ang buta. Waloy ka, Lord, siya nayo ang taon. Di kang barog na, kagruyon ka. Ako problema, ikaw. Kanay mong kandi, kanay mong ginoo. I was rich. I remember who I was. I was lost. I was blind. I was running out of time. Sin. Kaya namdam ko sa promise si Mang Dok na ko pa. Mananood daw ko niya sa Amerika. Kay, pwes kailangan ko ng medisina dito. Ato pa, ikaw na yung manambal. Saan pa? Yain mo niya akong tambalan. Ha, doktor? Thank you, Jesus. You have saved my life. Brought me from the darkness into glory. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, Maayong Buntag Pinoy, ug karon sa ato mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga, laing concert gitinuha sa Cebu City Government ug adto kini buhaton sa South Road Properties. Kini bisan pa man sa kabalaka sa risgo sa panlawas. Ang kasayuran ay hatod ni Decime Padilla. Bisan pa man sa mga kabalaka sa kaluwasan sa Pandawas ingon man sa crowd control, ang Cebu City Government nagplano nga mopegay og laing libreng concert apan adto na unya kinihimuon sa South Road Properties kinisigon pa ni Cebu City Mayor Michael Rama. Kinsa usa sa dinapit nga bisita sa Arat na Cebu concert nga gipahigayon nitong Sabado sa gabi sa Cebu City Sports Center. Ang Arat na Cebu ang labing unang concert nga nahitabo sa syudad human sa duha ka tuig nga nakalabay gumikan sa COVID-19, di na mga kalihukan nga dugukan sa katawan gidili. Pipila sa mga guest ato sa concert nitong Sabado ang mga sikat ug iladong banda nga Missing Filimon, December Avenue, rappers nga sila si Shanty Dope ug Glock 9, singers nga sila si Jackie Chang ug Michael Pangilinan ug ang aktres nga si AJ Raval. Sa maong kalihukan na ang presensya sa pipila ka mga kandidato sa barong PDP laban, ilabi na sila si Mayor Michael Rama ug Konsehal Raymond Alvin Garcia nga pulos magpapili sa umabot nga piniliay karong May 9, 2022. Gimugatan ni Rama nga igura sila matud pag-imbitar sa maong kalihukan ug dili sila mo ay nagpasiugda sa maong concert. Base na sa impormasyon nga gihatag sa kapulisan sa Dakbayan sa Subo, moabot sa 100,000 ka mga tawo ang miadto sa Cebu City Sports Center kung asa gihimo ang Arat na Cebu concert. Ang Cebu City Sports Center makakomodar lang og 40,000 ka tawo, apil na nini ang grandstand. Si Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office miasoy nga sagad sa mga mitambong sa concert mga batan-on. Gimakaksab ni Parilla ang report nga matud pa dunay stampede nga nahitabo apan dunay nakaangkon og minor injuries kini gumikan sab sa kabaga sa mga tao nga gusto gyud mosulod sa sports center ano mutan-aw sa concert. Nasayran nga ang CCPO ni deploy og dulan 300 ka police personnel sa sports center ni adtong Sabado ilang giulagway nga ang concert malinaw. Subay sa maong hitabo si Dr. Mary Jean Loreche, Chief Pathologist sa Department of Health Central Visayas, may apilar sa mga politiko nga kun mahimo siguraduhon sa mga organizers nga ang venues makalihukan nga himuon kay open space ug kun enclosed dunay ventilation ug air changes
alang sa good air circulation. Siguraduhon sab nga masunod ang minimum health standard aron malikayan ang pagsaka na sa bugbalik sa kaso sa COVID. Ang Cebu City ipaubos sa Alert Level 1 sugod nitong Marso 15. Dinubos sa Alert Level 1 ang crowd gathering event sama sa concert gitugutan na. Desime Padilla, CCTV News. Subay sa maong balita, kapulisan sa syudad sa Subo hugot nga mibarog nga walay nahitabong stampede sa Aratna Cebu concert ni atong Sabado sa gabi nga gidumog sa libuan ka mga tao. Minimum health standards gisunod sa mga mitambong sigon sa PNP. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Sa video nga gipang-upload sa social media, nagpano na bagang duot sa mga batanon pasulod sa Cebu City Sports Center aron mosaksi sa labing unang concert sulod sa duha ka tuig. Human migo ang COVID-19 pandemic tungod sa kadaghan sa gusto nga mosudong sa kalingawan, wala na kini makahulat pa nga susihon ang ilaga mga tiket o mipugos na kini sa pagsulod pinagi sa pagtukmod sa dakong gate sa Sports Center. Makita sa video nga dunay daghan nga mga pulis nga mipugong nga dili kini maabli apan tungod sa kadaghan na sa mga tao naabli kini samtang ang mga batanon nga tumba na og nangatumban nga miresulta sa pagkaangol sa pipila nga daling girespondihan sa mga medical team gikan sa kagamanan sa syudad sa Sugbo. Ang panalang kang Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga walay nahitabong stampede sanglit walay casualty nga nahitabo gawa sa mga pangusog bundog nga naang kunini niadto nga nagtinukmuray. Actually, dili na sa stampede. That's not a correct word na stampede. Kaya kung mingon tag stampede, doon nag-mas casualty. No? So, kato, doon naman tinuoy na-injured, but pipila lang, pangos lang, kay natumba. Sa ato nang giingon, mo to nga nagtinudla na inyong nakita. So, doon ay mga natumba, so pangos. But if you will say stampede, mas casualty. Iyang giduga nga wala usab ma-overpower ang mga pulis dato nga mga tuura sanglit nila kini nga napangandaman dili lang gipang nagtawan nga mudag sa gyud nga daghan nga mga tao. Ni pasabot si Parilla nga kung ila pa nga giablihan ang gate mamahimong daghan pa ang maangon og disgrasya. Kapin sa duha ka gatos ang giandam sa kapulisan nato nga mga panahona. Wala pay labot nini ang crowd disturbance sa management ng CDM nga wala usab katiog sa kadaghan na sa mga tao. Dili na siya overpower. Kung yung nakita to siya nga gihingsud gihapon ng mga tao because doon na tayo insidente so wala pa to nga video nga gi-open gid siya actually pero mas delikado kayo kay maglumbaan na tud ang mga tao no so atong gibalik og sud atong gibalik og close ang gates para controlled ang pagsud aron dili sila magtinukladay because that would be a cause of stampede kung open siya kay magdinutlanay man so daghan ang matumba sa atubangan. So that's why nga atong gibalik og close para controlled gihapon ang pagsud. Gi makagusab ni Parilla nga wala masunod ang health protocol sanglit gimanduan ang tanang nga mosaksi nga mga batanon nga kanunay nga sulubo ng face mask. So far no, ang face mask gyud kutob sa to ang gipasod nya wala gi-inspect gid gihapon nato ang face mask. Mandatory gid kutob sa musod kay kung makita ninyo nga ang ato ang PNP personnel naka-align no, gikan sa gate naglinya ang mga pulis nato. Kutob sa audience nga musulod nga walay face mask atog yung ipagawas og balik. Tungod dinhi sigon ni Parilla nga kung adunay laing concert nga buhaton sa Rekmay Sugbo, misugyot sa Parilla sa mga organizers nga pahibawan silang daan aron mahimuan nila kini nga contingency plan. Manganda mo sab sila daghan nga mga pulis nga moipakatap sa venue ug labing maayo nga himuon kini sa lapad nga venue aron dili magdaso ka mga tao. Arnold Bustamante, CCTV News. Mga dagkong kalihukan gitugutan na gyud sa Cebu City bisan pa man og daghang tawo ang mutambong. Importante matud pa nga mutuman lang gyud sa health protocols sanglit tumong sa Cebu City government nga mabuhi og balik ang ekonomiya sa syudad ug mahimong gawas no na ang tanan. Ang kasayuran ihatod ni Desime Padilla. Tinguha gyud ni Cebu City Mayor Michael Rama nga buhion og balik ang ekonomiya sa syudad. Ubos sa iyang administrasyon hinungdan nga gidepensahan sa mayor ang iyang desisyon nga nagtugot sa mga concert ug ubang kalihukan bisan pa man sa gipadangat nga mga health concerns. Sigon sa mayor, kun dunay mga kalihukan nga ipahigayon sa syudad, kabahin sa responsibilidad sa Cebu City government nga makig-alayon sa mga organizers sa kalihukan kini aron sa masiguro nga hapsay ug malinan ang pagpahigayon niini. The declaration I made was, gawas nun na ang tanan, abli na ang tanan,
amping lang. Amping lang o amping lang. Emphasize na yun, Wuhan. Ginoo na yun. Kung mayroong hard work, we've done that. From addressing COVID, bringing Odette in our midst, and we've done that. And I'm very proud that we were able to come up with the convergence. And even today, Charmaine, Sonia Empinado is being directed by your mayor to continue serving, and you should be overseeing it, so that you will have some peace, Carla, to tell in all and sundry. Because Sonia will be having the convergence. Sunod sa duha ka tuig ang Cebu City walay mga dagkong kalihukan apan tungod kay ang syudad gipaubos naman sa alert level 1 di na makalihukan ilabi nagkatong dugukan og daghang tawo gitugutan ni adtong Sabado gipahigayon ang arat na Cebu concert nga gidugok og 100,000 ka mga tawo. Gumikan kay wala man makontrol ang sitwasyon sa gawa sa venue nga Mirisuta nga dunay nagtinukmuray, nagdinut-utay og gani dunay mga nakuyapan ug nakaangkod og minor injuries. Daghan ang nabalaka nga basin og mao na unya kini ang hinungdan nga mosaka og balik ang kaso sa COVID sa syudad. Gani ang Department of Health Central Visayas mipagawa og pamahayag nga posibleng mahimong super spreader sa COVID-19 ang maong kalihukan. Wala na mohatag og komento pa si Raman ini dihang gipangutana sa mga tigbalita labot sa gisulti sa DOH. Sayang bahin si Konsehal Joel Garganera, Pangulo sa Emergency Operations Center Cebu City miasoy sa wala pa ang maong concert doon na mga dagkong kalihukan nga natabo sa syudad ilabi na mga political events. Sigo ni Garganera nga usa ka shared responsibility ang pakigbatok sa COVID-19 aron hingpit nga makalingkawas sa pandemya. We will never go back to that anymore. No more lockdowns. These are ancient history na. No? As we navigate the past 2 years, we learn a lot. We know how to manage na. No, we know how to manage. In fact, sa una is mandatory ng isolation. Now we realize nga pwede rin sa ibalahe, no? Kunya, it's also been proven like border control. Yes, okay, na-contain na to atong lugar kay strict to ta sa border. But look, tanawa mga nasod ron nga who are very strict in their border control, like Hong Kong, like Korea. For the longest time, was like kaso kay stricto man sila. Pero look, nasudla na, look, ang ilang healthcare facility ron. So, kita, maayo rasad ka, we experienced that before, and then we suffered it, then right now, we know what to do na. So, lockdown is ancient history na. Wala na. We have to move on, we move forward, we have to coexist with COVID, and let's just be mindful and make it as a muscle memory na to. Na we have to protect ourselves, even if we are fully vaccinated. Sukad nitong Marso 15 ang Cebu City gipaubos sa alert level 1. Di na mga kalihukan sama sa concert ug uban pa gitugutan na. Desime Padilla, CCTV News. Sa laing bahin, balik face-to-face classes na ang 16 ka mga tunghaan sa syudad sa Mandaue human sa duha ka tuig. Mga estudyante malipayon nga nakabalik na sa tunghaan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Human sa duha ka tuig nga distance learning tungod sa COVID-19, balik na sa face-to-face classes ang mga tunghaan sa syudad sa Mandaue. Sa Dakbayan, 16 sa 45 ka mga tunghaan ang nipahigayon na sa in-person classes. Usa sa 16 ka tunghaan mao ang Cesar M. Cabahog Elementary School sa Barangay Luok. Hinuon sa kasamtangan, grade 6 pa lang ang ipaubos sa limited face-to-face matod sa tunghaan nga ig-Abril 18, tanang grade level na ang makasinati sa in-person classes. Ang mga estudyante malipayon nga nakabalik na sa tunghaan og nakita ang ilang classmate. Happy me. Kita may balik sa mga classmate after 2 years. Matod sa mga tinunan, lahi ra gayud kung anaa sa tunghaan tungod kay mas daghan sila og makaton og mas makasabot sa panulunan. Akong mama maging papa sir kay na may trabaho. Nya ako may magbantay sa akong manghod. Bantog bas ganan ko face to face kay makasabot kog samot. Kailain na magid ipang teacher mo magkuan.
Sa pagpatuman sa limited face-to-face, ang mga estudyante gibahin sa duha ka batch. Ang batch A ang mo-report sa eskwelahan matag Lunes ug Martes, samtang ang batch B ang musud sa klase matag Huwebes ug Biyernes. Ang adlawng Miyerkules gitakda alang sa disinfection sa tunghaan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa atong katapusang balita, kapulisan nagpaabot ra sa mando sa Commission on Elections kun COMELEC kalabot sa pagbaklas sa campaign posters nga nakalapas sa balaod. Reklamo labot sa pagpangdaot sa kandidato pinaagi sa text message nagsugod na. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Human magsugod ng kampanya sa lokal nga mga kandidato, binaghan pag-ayo ang mga campaign posters nga gipumutang sa mga publikong lugar sama sa daplin sa karsada ug sa mga koral sa mga edipisyo. Wala pa kini maaksyon sa Commission on Elections ug COMELEC kung asa ang legal o ang nakalapas sa balaod nga mga posters ang wala pa man usab sila muhimog uplan baklas. Mato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga magpaabot pa sila sa mando sa COMELEC kung kano sa sila magsugod sa uplan baklas. Kaya sila man sa mo determine kung naka-violate ba or wala. No? Ang COMELEC man na mo determine sa mga posters kung dagko na ba ang ilahang posters or bawal ba na diha. So, it's up to the COMELEC. Apa niyang gipahibaw nga dali sila basta-basta nga mobaklas tungod kay dili nila kini trabaho, tungod kay igo lang sila nga mohatag sa area security sa COMELEC. Giangko ni Parilla nga daghan na sila nga nadawat kay reklamo gikan sa mga kandidato nga sila gipangdaot pinagi sa text message nga ilaw usab nga gihatagan og pagtagad ug ilang giduso sa PNP Anti-Cybercrime Unit. Ang kana magong sa cybercrime ron dili na mi mo handle ana. Adto na ginasasad sa cybercrime unit. So na report sa tuwa but atong i-refer ngadto sa cybercrime. Kay sila man gyud ang gitahasan, sila sad ang mo file og kaso, mo prepare sa file sa kaso. Magpadayon pa usab ang ilang investigasyon sa reklamo sa usa ka mayoralty candidate nga ang iyang posters gibandalan nga adunay suwat nga adik kung adunay masakpan nga naghimo ni Mato ni Parilla nga mahimo kini nga dakpon diha dayon. Una ay wala pa ta kuha no og kinsay nagbuhat gid and the same time sad sa kinsay nagsugo no. That would be a violation, clear violation, no? Dili lang sa actual na gina siya nga pagpandaot, no? So automatic doon na gid siya criminal case. Naka-heightened alert status sa kapulisan suka nagsugod ng kampanya sa lokal nga mga kandidato nitong Marso 25 ug matapos kini sa liwas sa eleksyon sa Mayo 9, 2022. Arnold Bustamante, CCTN News. Mga itong mga balita nga nahipos sa CCTN Channel 47 News Department headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Yung itong nakita ang debate sa Sayri 47 din sa CCTN Channel 47 ug sa Radio DYHP. Dugang mga kasayuran, di ba nagkukariyot na itong katong concert. Kaya ingon mga Mayor Rama nga doon sila in concert na bagay mo at doon na po na kong dapit dito sa South Road Properties. Ug basta lang ko tumanon ang protocol. Ako lang pangutana, o sa mga protokola ang tumanon. Ato pa, ang ato lagi makita ng protocol na gituman, nagaling ang putuman, ang pagtao doon is maskara. Pero ang social distancing, kinsa man ko rin nakaingon nga, gituman ang social distancing. Apil para sa protocol ang social distancing o ana? Bahala nagbagakos ng mga tao diha. Wala ato nagpapasok ng protocol ng social distancing. Pwede ba nga matuman? Concert? Political rally? Why distancing? Wala nga, kung an pa ganito kung an pa magkaagyo na itong concert, ay na lang muna ng protocol. O kana, ay may social distancing diya. Naalagi, tingalang hinuoy nagmaskara, pero wala ang protocol ng uban. Kung saan lang yung atong protocol, kana lang yung maskara. Kanya, muna itong tumanon ra. Ang uban, bahala ng social distancing. Bahala dikit na diya, bahala na maggakos sa sila diya. Basta magmaskara lang. Paet. Naibong bitaw ko sir kay ganina sa statement sa police niingon man to sila nga ilag yung gi-make sure nga nagmask. But katong video nga gipakita sa report ni Arnold Bustamante makit-an ba nato? Tagsa-tagsa dito nila nga gipangtud na mga itong gate, di ba?
Ay uban magmas pagkita man. Wala lagi. Paano kayo mo check dito sa protocol? Oo, ini abot sa sud good kinsa mong goy maka-check makabadlong pa mo kadaghan adto. Kanagay sa mall na hindi pa ginaguot diha. Aircon pag yun. Tinigsaka dito sa mall, tinigsud, umay kayo pagkaplastar sa maskara. Ito na rin sud, tangon man ba? Kung di ba, ibutang din sa O. Kurang ang O may doon na maskara. Kana pagkag-concert. Sila na lang anak eh. Basta bulahan mo sila anak. Okay ra. Ato lang 14 days pagkaroon na mga ingon nila sa ato ang kasanihan na 14 days ang epekto nining mga yun o panalitang butakod na. Makita ang trend within 14 days. In the next 14 days, bantayanan kung musaka na. Ato kurong kwanon, kung sabatang pitsaha pag ato Sabado, it's 26, no? O ato kurong ipon. April 9. Ika-14. 14 days after. April 9. Yeah. What's that? What? April 9, 14 days after. So April 9. April 9, tanaw na ito kung sa resulta sa tuwang bulletin. Di mag-ibuk kay Skapo, kaya naman bikadadlaw, bulletin, hindi na mong programa. At tanaw. Naot pang wa. Wa may mang hinaot nga. Usaka, hinaot pang wa. Mag-ampo may nga wa. Okay. Pero wala usaka na sa ang presyo sa lana. Kung siloan nagkaliot ko, minus karon saka na ka. Yes, sunod ang saka. Wala kayo mahimo nun eh. Ang uban, kagaling alas 6 sa buntag. Saka na. Ang uban, tingali gabi pa. So, si Director Mark Gamalio, rin amigo, Granada, Manicareto, sa Department of Energy, nagkanayon ng gasolina musaka o gikan sa 2 pesos o 72 centavos hangtod sa kapin sa 3 pesos matag litro apan dili kung mula pa sa 4 pesos. Ano ba? Tako kayo o kuan-kuan, tako kayo o kanang lugar to play around, no? The figures. Iban ka from 272, mahimo ni mong ibaligyaw. Kapin sa 3, basta di lang makabot ng 4, di lang mula pas 4. So, actually, ang tarong-tarong tingali ng mga operator, 272 ang isaka. Pero katong uban, basta di lang kung mula pas 4 pesos, okay, nagyapon na. Di lang gyapon na overpriced. Panang crudo, o diesel, sobras doble ang pagsaka. Itandi is precious gasolina. Mato ni Gamalio, ang diesel musakang kapin kung kuwang 8 pesos matang litro. Na nagpapas na ni rollback itong aging semana. Samtang 9 pesos ang usbaw sa matang litro sa gas and kerosene. Ang good news ko, no, sa mga panimay, ang LPG, wa matandog ang presyo matag kilo. Ipasabot ni Gamalio na inay matag-adlaw ang price adjustment sa petroleum products at dunay kasabutan ang ilang uluhang buhatan o oil players na matag simana mo pa 2 months ng price adjustment alang sa price increase o rollback samtang ang LPG matagbuwan mo pa 2 months ng price adjustment. Paita, no? Paramitan, uminto. Inay nga kalad daw kung uminto, kinahanglan simana. Butangtan lang. Inay momento piso nga daw. Isimana na to, kalad daw sila mag-uminto, 7 pesos kaya po ipatong nila. Ay kung ina nga, o ang inadlaw nga patong, kanya mo abot o sa simana, maurang kaya po ilang kubrahon. Ilan ang tingbon pagkubra kung sila'y ni uminto na ng simanaha. Basta dili lang kuno pinadlaw-adlaw ng pag-uminto. Kita man kuno yung mabulahan ini.
pinadaw-adlaw nga pag-uminto, nga mauro magyapon, inig simana, mauro magyapon umintuwa. Kung panalitan, ihimpulo lang. Pag-uminto, lagi piso kada daw, kada litro, na di man kada adlaw kubrahon, kada simana man, 50 pesos kaya po uminto, inig ka, kada simana, ang magpiso magyapon. Basta paita. Pwede ang ato na kahintang karon, well, ato nag-iingon na tungkol this world market. Tinuod man ba? Pero mga tinuod na itok sa tangining free sisters ng mga dagko ng mga oil producers na mo nag-supply ka nato. Kining free sisters na Shell, Caltex, ang usapan. Aramco, muna. Kaya ka ng Petron, ato naman na dire. So, ay alam mo kayo buong kaya maluoy ko, karang sakay kong taxi, ako taong kapinan. Maluoy mataling matawa na. Nanay report ko, kakatong subsidy nagihatag sa DOTR ngadto sa pinagis LTFRB ngadto sa mga operators and drivers na report na isulog ko sa operator ang uban. Sa una pa bitaw na, pag first nga subsidy, sir, muna reklamo sa ubang drivers? Tawang sila na yan. Karang-arang pagkabutang. Tukpong pamigimila ng driver. Pain. Kaya dalaga kung sa itong idagit. Kurang. Kabutahan na ng istorya. Kaya mga man o good na drugs or something or yabakay nanabi na dunay aligyan drugs or whatever. Basta atod karon ang kumakan niya idahan na may message ko nun niya yung anak na bingon ang anak na di ako direct pa ako kaibawan ng napita kurang kabatuan, something like that, kurang ibiyaan siya kunya kasi mantingali na kung maurang karastihan yun na doon nagilin tao din napita alam nyo mingaw rin tingali pero niyawa na dahil maka-message tingin na kurot tingali ang load or whatever ato ng pagkabata, 19 anyos. No, 19 anyos. Taga Barangay Tayon sa Konsolasyon. Ang pangmatabangan tao ng bata. Kaya, nasugod sa Mayo, doon na nagsugod na konukon sa face-to-face classes sa Cebu City. Actually, naibong ko, sir, kay ang Cebu City, nag-concert pa, ang Mandawi, nag-face-to-face classes na. Atong balita ganina ba nga, there is ato Cebu City, nagkagubot patungod sa concert, pero ang Mandawi, 16 na katunghaan ang nakasugod na sa ilahang face-to-face classes. Oo nga, mas pindot ng itong concert kay Akil Mani Kampanya. Kapait. Ang sugbo niya, pag-urus bayo 9. After election pa? Puman sa eleksyon. Paitan. Lagi, lupidon matas pandawin. Kung sama din yung Department of Education, buutay lang din Hindi sila magbuutan Sa gusto na dahil ganun sa aga magsugod. Wala gin magkadibao rin atong edukasyon ko. No. Ako'y sasakyan ng taxi, ang taxi driver, inon na, sir, kung saan naman yung edukasyon, sir, na naman, atong anak pa, di man makatun, sabay katugan na itong anak ka. Wa man. Mga naroon. Lahi ditong personal, sir, o lahi ditong kanento. Kaya kinahanglan mo din ka magtuon, bawaan mo din na kamao ba ka, nagtuon ba ka, wa ba? Kaya inig situation dito, di ba doon personal itong test. Makita mo din dito. Kaya kanino sa ahay nga, online,
Ang uban ini, mga tubulan ng mga bata niya, ang motibo, ilang isuod, diba, itang mamay sa pagpapa. Lain ang mo answer, sir ba? Lain ang mo tubag sa module. Matuog lang sa estudyante. Hasta pa itar kabuya. Siya palaing limaing balitay. Ang shabu ko nukol, nalupigan sa parihuana. Nalaga mo gamit. Isa kumingon na maayon kay pariwana kasi noon kon arang-arang kay kuan man tanong man kay sa shabu na kanto dito buang duguan ng mato pero ora illegal gyapon pagkadaot gyapon ikutok kadaot gyapon talawas kon kay pero una ko noon tumapas di DB, unay labing abusuhan karon sa illegal na drugas sa mga tagamitan sa Pilipinas na nagtangtang sa shabu sa paginahanglan sa supply matod sa test. Marijuana is now the dominant drug in the country as shown by the massive volume seizures in 2021 was a survey result of the Dangerous Drugs Board in 2019. Ang pwedeng ingon ng illegal na tanong, nakakuha sa 12 bahin, pilagi sa pag-registro, 83% sa kinitibuk ang ibukaton sa mga nasakmit sa naglugas kanatong 2021 o ikaduha mo ang shabu 17%. Yung marijuana, barato ni kay sa shabu, niya galing ang shabu karon yung mahal na o tungkol sa supply nga murag isod na kay murag itinuod na ngalit sa kapideya taghana mo lugayo kay ay karong bago ay doon na siya nisakmit na 49 million pesos na illegal drugs. So liman ka na mga sakmit na hindi man yung popular yung kanon 46 million illegal drugs. Kung tingali nga, minus na mga supply sa shabu, kaso pa, loob supply and demand, kung mahal man, muna na adto na lang sila ng marijuana. Marijuana, nakapitagan si bukid sa kuha. Sa gusto grundas ko kapusan, sa usawang kibot, magyapon. Sa magyapon. Buong na ko, kung mapalupad ng taga-drone, nga itong kapulisan ng palupan ng drone dyan napita sa malapit na pinudahan na ito nga tamdan ining marijuana. Makita man na ba? Well, gawas ugan ha, dyan sila sa kahuyan nila ibutan. Pero kita na yun nga na. Abot na tayo na sa may problema. Okay, ato lang nang ihatag sa tamo break kay kagahapon birthday ni Digong Presidente Rodrigo Duterte. Wako rin, mingaw pastirana. Sa birthday ko rin kahapon, tuog ng Presidente. Sa tuog ko no, pahuway. Sa nagtrabaho pa magtulog kayo gihapon siya, busy pa magtulog gihapon. Sa wapa niyang birthday, kung wa siya magkikita o sa kinsa bisita on his day. Sabi, atong birthday niya, wa siya magkikita ko. Kinsa'y bisita. Kubanta to, nagpaabot na to kay pagkalitag pasakas kabot ba? Wala nga, ang close alas official na kanayon na why nausap sa Presidente as far as his birthday is concerned. Ang ialagin birthday wish for an honest, clean, and fair election. O siya, bigyan ko nun siya, mapilapil na mga social gathering, ikag panahon siya birthday. Una nga, sa kanyato mayor pa ko siya. Pagyahara nga, mag-banding at the closest member of the family. Si Mayor Sara Duterte Carpio, ang iyang anak, ang hinaot siya gabahan, umay paglawas. O hinaot pa, malipayon anak
kabahan. Wa, di magkita na ay mga rallies. No, basta magkita, Inday Sara. Kaya na ako nag-rally. For the past 6 years as president of the country, si Duterte, di ko mapakyas pag-ulis by, kung niya, mag-weekend din na siya. Uban siya ang anak, apil na ni Inday Sara. Ang Davao City Acting Mayor, si Sebastian Sebaste. Ang Davao First District Representative, si Paulo, si Veronica, Manila Captain Kamanghuran. And he is more than 10 grandchildren muna iyang kalingawan, muna iyang kuyong panahon sa iyang birthday. The Speaker, Lord Alan Velasco, the appeals of our mga government officials, the Vice Presidente in 37th birthday. Amot nga ito ba sila dito? Kawa magkulong nga ito ba ng Presidente? The House Majority Leader, Martin Romualdez, may nanginautusan sa Presidente of happy birthday, saying he is thankful for the leader's sacrifice and services to the Filipino country. Sige, dahil yung may katapusan naman niyang birthday, smut na pa mas Malacanang kon. Di ba ikaw naman siya bubiya na sa Malacanang, namutos na mga ganito siya, at ko naman ko sa Davao mutiwas ng termino. Mau ba? Takay Bao, siya lagi nagkibawan. Balita ka na kon? Wala, sir. Mau ba tingin ko na tukuna nga? Nakadungog ko nga naingon siya. Pero wala pa may update kung naabagin siya dito. Pero kabaw man taan nga mag-ulian yun na siya dito pirmi. Oo, uli na siya. Pero katuunang inong natapoy ko nung siya pamutos eh. Namutos siya kay uli na siya sa Davao. Di ko na siya mutiwas. Bisang siya pa yung presidente, hindi siya mutiwas po yung Malacanang. Agya po na ito, agya po ng Malacanang. Yan. Break ko sa takon. Balik ta mo si Pila Kapainumdum, please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tagas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Ako manggimintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Jocelyn Boris, sa dihang naka-take na ko sa koy, narang-arang na kong paminaw o niubos na jud ang akong BP. Salamat sa Koy Herbal Capsule. Koy Herbal Capsule. May bamuan nga na ako nga nagsigig kuyog-kuyog na sa katong wahinog ng laki. Ba't tayo makatinaw ka man yun ako ba? Unsa man tong giingon si mong mami? Nga drug addict si Jerome. Di na tinuod dito, oy. Pasensya na kayo ninyo ha, huwag plano ng G-Store good. Ay, akong ludi. Kahit ako na ko. Namakasasa.
karang akong kaugalingon. Sa ko ba kining tanan? Siya'y nagtukmod na ko manong na ingon ini ko. Ako bangsa ang pagtipig sa kamatuoran aron malubong ko sa kalimot ang tanan. Erika, maluoy ka. Iyaw kong biyae. Maluoy ka. Maluoy ka, Erika. Mao na ba kini ang panahon nga bayran ko ang mga sa nga nabuhat nako. Imong anak mo'y patubagaan ng pangutanahan. Kay mismo ako, wa masayod kung unsay tubag. Di na ko maghilabot pa ninyo. Sige. Pagpuyo mo. Kana. Kung andam na ang tanan. Kung gusto ka magpalipayon sa unahan, pasilo si Mika. Gusto ka magmalinaon? Makuha ni mo na. Kana, kung andam na ang imong kasing-kasing. Andam ng mahigugma, magmalipayan ba kita? Kung andam ng mahigugma, sigurado bang makamove on ka? Kung makigbalik ba, sigurado na bang kita? Apan karon mo pahuway lang sa kung makahuwat ka. Ngano kaha nga himugna man sa Dios ang tao nga dili man nagsama og kahimtang? Nganong adunay kabus ug adunahan? Adunay maayo ug adunay matawag nga sagbot sa katilingban? Sa man day kining kipuy ang tanga kalibutan? Paraiso ba kining natawag? Hindi na tinuod. Hindi ko. Una, paminaw. Hindi mo kita na sa hugmati ka. Hugmati ka, isip, inigsuon. Nga naman, Rico. Ibahal na ka. Kung sa bagyo day ang kahulugan sa paraiso. Ina, saan ko'y adonis? Akong usang kamanghod mo. Kada pagay pagsalig sa usakay suon. Ako si Adona. Nakatagamtam na ako og paraiso. Paraiso sa kawadon. Magpandigo pa doon, talini! Mao nga ni higayon na. Hangyoon ta ka. Hatagi kong higayon nga makapamatuod na dili tanang pulis na lambigit sa hiwing binuhatan. Duna pa'y tarong. Kung di na ako makita ang kahayag ng pamilyaha, biyaan ako. Wala sa ko magdahuman na. Dugay na ko naugtangan og paglaom. So kadabutan akong asawa, nawa na sa akong gugma niya. Kung di ka ukol, ako nun ako.
nadawat nga notice gikan sa bangko. Nag-withdraw kag 5,000 sa atong checking account. Kung gusto ka mo tabang siya, tabang ka, may problema na. Pero ayaw kuha ka sa akong kwarta. Di na lang ko kumupuyo din eh. Huwag man yun ikalipay sa imong bana. Di makapugong si Tony. Inahanti ka! All these pieces broken and scattered. Kahibaw ka ba? Kung usapong gustong inom karon, a glass of my favorite wine. But not forsaken. Naami program sa school ganiha. Importante kayo to. Pero bisag anino ninyo ni Daddy, wala jud nako nakita. How sweet the sound. Dunay kaaway nga gusto mo guba sa pamilya. Ug kana mo ang yawa. Ayaw itugot nga mo kanay mahitabo sa imong pamilya. Gusto ni mong gubuon ang relasyon na mong magtiayon? Dugay na kang gibuntog ni Hesus sa cross! Biyaya akong pamilya! Ang Ash Wednesday, mo'y sinugdanan sa 40 kaadlaw nga Lenten season nga matapos sa Domingo sa pagkabanhaw. Alang nato mga Katoliko, kini mo ang panahon sa paghinulsol sa mga sala nga atong nabuhat. Ang paghinulsol mo ang hingpit ka pagtalikod sa sala o pagbago sa kinabuhi. Sa Isaiah 58, 6-7, nagingon, ang puasa nga akong gikinanglan mo ang pagbugto sa mga gapos sa sala o pagtangtang sa hikot sa yugo, ingon man sa paghatag o kagawasan sa mga dinaog-daog. Ang pagbali sa tanang yugo, dili ba ang puasa nga akong gikinanglan mo nga hatagan ninyo pagkaon ang mga gigutom o papuyo ninyo sa inyong balay ang mga kabus na walay pulianan o nga bistihan ninyo ang hubo inay pasagda ninyo ang inyong kaigsunan. Nining mga adlaw sa Korisma, ipahinumduman kita unsa kadako sa gugma nga gihatag sa amahan kanato. Ug aron madawat nato ang maong gugma ug kaluoy sa Ginoo, kita buhatag usab og gugma ug kaluoy ngadto sa uban. Kini ang inyong Tatay Dudong, maghinaot kaunta masabtan nato ang kadako ug kalawom sa maong gugma. Niining atong pagpangandam sa pagsaulog sa labing dakong selebrasyon ang pagkabanaw sa atong Ginoo. Shalom. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ari ang kinagatuwa ang bulletin gikan sa Department of Health Region 7. Atong DOH Central Visayas COVID-19 Case Bulletin number 648 dated March 28, 2022 nagpakita nga ang Cebu City nakatala og 3 ka bag-ong kaso sa COVID. Lapu-Lapu 0, Mandaue 0, Bohol 0 usab. Sa Cebu Province, upat ug 0 pud for Negros Oriental and Siquijor. We only have 7 new cases for Central Visayas yesterday. Sa atong additional reported deaths, 2 sa Cebu Province and 0 for the rest. Sa atong additional reported recoveries, 21 sa Cebu City, 6 sa Lapu-Lapu, 6 sa Mandaue, 0 sa Bohol, 30 sa Cebu Province, and 0 for Negros and Siquijor. Total of 63 additional reported recoveries for Central Visayas. Ang atong active cases anaa karon sa 457 for Cebu City, 19 for Lapu-Lapu, 22 for Mandaue, 10 for Bohol, 277 for Cebu Province, 35 for Negros Oriental, 8 for Siquijor. Total of 828
active cases for Central Visayas as of yesterday. Laot pa, magpabili na ng inini o di ba mukus-kus pa yun, nung ka musakat, yung bakulang, tungod nining concert. Laot pa. Amputan, naunta, kaustos, magkaustos. Nindot na ang atong record. Yes, sinaot mong padayon, sir, no? Okay. So, si Presidente Rodrigo Duterte, kuhan hidi sugbo, karong Huwebes kon, Marso 31, aron pagtambong sa nagkalain ng mga kalikukan din. Si kaning Presidential Anti-Corruption Commission kung PACC Chairman o Senatorial Candidate Greco Belhica. So sa iyo pa, nagkanayon ang Presidente wanhi niya itong Marso 25. Apan wato ba hinayon? Ang events na nabungan ni Duterte, i-finalize pa ni, apan ang duha na iyan i-confirm ng activities mo kaning RTF LCAP o PDP Laban sa Cebu City o si Mayor Michael Rama i-confirm ng Presidente mutambong ng duha ka mga event. This is a letter dated March 25 ikan sa Office of the President. Si Secretary Mike Dino nagkanayon as Presidente Rodrigo Duterte moabot sa Marso 31 kabahin sumapa sa yung suwat niyang gibasa kagahapon sa press conference. Gibasa ni Rama kagahapon sa press conference. Si Duterte makikita kang Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict with LCAP kabahin sa J-Park dito sa J-Park Resort sa Lapu-Lapu City o gipaabot usab siya na magig-meeting sa mga mayor o mga barangay kapitan. Aligre ni Cons, mula akong paabuton. Makig-meeting sa mga mayor. Abi ni mo, Cons, gusto ko masayod o kinsa yun nila ni Mayor Ahong Chan ba o si Kongresista Pasradaza bay at Timanon o at Patambuhon. Kaya puros man na nangangkon na kuhan sila, na pinipilaban sila, na Bongbong Marcos sila. Kaya itong pabuton, kinsa imbitahon. Drama nagkanayon na iya ko nung i-grab ang opportunity na iyang ihanap ihatag sa Presidente ang bitangi sa 15 bilyones pesos na valor sa infrastructure o kubang na proyekto nga iyang pangayon alang sa Cebu City. Drama nagkanayon ang maong kantidad will not be given directly to Cebu City apan pinagi sa national government agencies. Ana magyuna. Kung panatag mo atag. Hopefully, akong chief of staff can already fast track kay maunay gipangayo sa Malacanang nangayo sa coverage na mo constitute 15 billion pesos. Ang PDP Laban Rally laing source na kanayon will also take place sa Lapu-Lapu City panuwala ang detalye maghihatag. Si Duterte nga celebrate siyang 77th birthday kagahapon. Nibisita sa Subo na itong Disyembre last year after sa bagyong Odette. Okay. At ito pabuton. Kung kinsa bitahon ini si Ahong Chan ba o si Pasradaza. Kinsa ka? Silang duha, ug depende ra gyud, ug tambungan silang duha, aw yahay sad sila. Bitaw no, ikaw kandidato labi mo ayo na abo na ba sa ang rally baka na. Wala baka sa Bongbong Marcos sila Sara di tingali no. Takay baw sad sa ilang schedule, pero for now siya may giingon nga naa si muy mutambong niya, official businessman. Lain tingali lang. Okay. Karon ang Manila kon pareha na Subo. Maligya na sa lugar kay ron at Subo hinon wa baligya pero dito sa Manila ang Divisoria Market di baligya. Dili sa tuwa ipa-develop man lang joint venture agreement. Dato gibaligya yung Mayor Isko Moreno. Ibaligya niya sa dahil interview
dito sa Tinuog City, Misamis Occidental. Kaya atake man siyang wais ang Katpan. Nanganong imong gibaligya ngadto sa Pistina Holdings Incorporated o 1,450,000,000 na mahal na magkanang lugara ya, sa kuan kanang maong dapit. Even ang Mandawi City Council presided over by Vice Mayor Hani Lacuna, may issue ka resolution ngatong 2020 nag-authorize ka Moreno to approve the sale and conduct a public bidding sa 3,700 square meters na property sa report. Ang City Hall may parong tinibaong pagpaligya sa public market to generate funds pinagi sa real estate tax on land developers. Kaya ito mga katarungan na. Si Moreno nagkanayon, dili kuno siya ang enter into an onerous contract to the public on the public market. Without giving names, si Moreno may mention na usa ka anhing mayor sa Manila kang kansang anak bidagan sa top City Hall post against outgoing Manila Vice Mayor Lacuna. Hani Lascuña, sir. Hani Lascuña. Oo. Lascuña rin siya. Dili Lacuna. Ang iyang ipasabot, kanto si late Manila Mayor Mel Lopez, ang anak si Alex, pabayag kaatpan ni Hani Lascuna. Pagkamayor, ang Pistina Holding miabang sa baong public market sa time ni Lopez o ang late Manila Mayor Alfredo Lim sa report. As much as possible, I would like to respect the deed of the dead. Sabi ng Udilog Sale. The dead. But ang data will show that it was his father who did it, who exposed the city government in a very gravely disadvantageous situation. History and data will judge me. I'm just happy I was able to build public housing, communities and hospitals, and provide medicine and equipment. People are more important at this time of crisis. Di lang kining Divisoria Market, katong dakit school takon, ibaligya na sa ko na to. Kunya, atong naibawan, pag napagili siya utang, nangutang pagili siya worth 15 billion na tingali. Muna nga, ipagpatukod niya ang usan ini na billion, 1 billion kapin na tingali ang iyang gasto sa pag-renovate, pag-rehabilitate sa Manila Zoo. Muna nga, panahon sa kalamidad, panahon sa pandemic, nag-appeal Manila Zoo. Muna ilang mga issue against Mayor Moreno. Okay? Ya, si Robredo na kanayon na ang mga tao ko, ang mga Pilipino, nagkinahanglan ko na nagpaabot ko na pagkong panggobyerno. Filipinos are yearning for a new kind of governance in the next 6 years. Tumapang na ni Robredo paghapon, citing the growing number of volunteers to take part in her people's campaign. Yan ang disya nga ang mga tao napil na kuno siyang kampanya o sa mga rallies, enthusiastic na kuno kayo ikumpara niya itong miaging mga eleksyon. Kunya, si Pinglason, ato ng pultahon ang mga buhis, apil na karang state tax nilang Marcos ng 230 bilyon pesos kapin. Kay iya ko nung bayo na lang na sa mga development projects, apil na sa pag-improve sa atuang information and communications infrastructure. No? Karang internet connection na to. Si Lacson, nagkarayong na-determine siya na iyang uron pambayron din sa buhis ang mga tao nga utangan fees o bola na aron ikagasto sa
national broadband plan aron ma-improve na kununin na ito ang internet. Si Pacquiao, mo gyapon ang iyang priority buy sa mga Filipino homes. Kung mapiling presidente, si Manny Pacquiao, ang iyang top priority, paghatag, buy na sa tandang mga pamilya who are homeless, would not live in their own house. Naghatag siya yung pabahay na ID. Kaya mo gusto, buy, huwag kay buy, doon na kay buy, kuhan, ng trabaho, doon na kay trabaho, livelihood. So, ito na sige pa, tatag din na nakaroon. This was Pacquiao's declaration to Filipinos, pinagi sa mga opisyal. Ang PDP Laban Eastern Visayas Regional President Elvira Gan o MP3 Coalition Regional Chairman and PDP Laban Biliran Provincial Chairman Rinaldo Esmeralda at todo sa press conference dito sa Tacloban City. Kunya si Leody de Guzman, Leon sabi sa Gamayra kung kuha sa survey, padayon ko sa ako ang pagdagan sa online forum sa Guzman na garayon na there is no other presidential candidate na tunay plataforma na para sa kuha na maghatag ng kayuhan sa mga trabador. Siya nagkarayon ng tanang uban mga kandidato pagpadayon sa kinaraan ng mga balaod sistema sa panggobyerno in ang country's process is anchored on big business which has been proven to fail. Kaya mga umasan niya. Kunya ang CBCP toward meaning grabe nga initay na election campaign the official Catholic Bishops Conference of the Philippines Social Arms kahapon. Kita'y nundun sa publiko. Gagi kinahanglan na dili nila atakiyon ang mga presidential candidates below the belt. Si CBCP National Secretariat for Social Action for NASA Executive Secretary Father Antonio Labiao ngayon na tanta ng mga butante supporters sa mga kandidato may denounce the actions of other candidates. Sa kinahanglan na ilagay akong respetuhan kini. This is my only advice to the faithful. If you're true believers of God, respect each other. Like, you denounce the action, but you respect the person. That's a very tall order for netizens nowadays who are very easy to, malign the people ba, labi pa kung di mahaom sa ilahang gisuportahan. Kining advice sa CBCP nindot gyud ka ining paminawon og manghinaota nga sa unsa na isa puso sa mga sa mga tao, no? Kaniingon siya kining maghatag kuno rude comments and opinions about other candidates. Dili unta gyud kuno. Dili ta kuno moabot sa punto nga ilahang gubuon ang karakter sa usa ka tawo o usa ka kandidato tungod kay ang mga tao do na man gyud mga mahimong kasaypanan. Ang importante kuno nga dawaton sa nasayop ang iyahang sipyat ug muhatag sa dog open communication aron mapabilin sad nga ma-maintainer ang iyahang dignidad. Kung naako ni mga panahon nga ang mga tawo mo hit below the belt and some of these actions are not Christian anymore. It's important that we keep a good level discussion. Ato kunong istoryahan kanunay ang kamatuoran, good governance ug kaayuhan sa kadaghanan. Ang ato kunong mga argumento kinahanglang dili makaguba sa ubang tao kay di ko na Christian approach. Kaya ka ni sir sa atong katawhan ron? Mag-away maganing. Suod. Mao. Hay, wala naman tayo oras. Ato sa ning ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong og hinaot mo appeal sila sa pagampo kay 41 days na lang election na. Now more than ever magkainit ang ato ang sitwasyon sa politika dinhi sa Pilipinas. Aniya ang pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Linsua.
igsoon ang atong pagpili og leader sa atong katilingban dili pinagi sa pagdawat og kwarta kundi sa pagampo. Dili kita magpadala sa salapi kay sa 1 Timoteo 6:10 nagingon, kay ang pagkamahigugmaon sa salapi mo'y tinubdan sa tanang pagkadautan. Kung ikaw mudawat og kwarta bayad sa imong pagbutar sa usa ka kandidato, imong gibaligya ang kaugmaon sa imong nasod. Ang eleksyon naghatag kanato og pagpili sa maayong kandidato nga gituwa natong mangulo alang sa maayong paglambok. Mo nga dili gayon maayo ipasikat sa kwarta ang atong madawat ang pagpili sa kandidato. Dako ang mahimo sa pag-ampo. Gani sa balaang kasulatan, kita gisugo man nga iampo usab ang atong mga leader sa ilang paglingkod sa ilang pwesto. Sa 1 Timoteo 2, uno nga to sa 2 nagingon, busa o hagon ko kamo, una sa tanan nga kinanglan himuon ang mga pag-ampo, mga pangalyo po o mga pasalamat ngadto sa Dios alang sa tanang tao, alang sa mga hari o sa tanang nagmando, aron makabaton kita mahusay o malinawong kinabuhi Diyos nun o subay sa bayang pamatasan. Maigsoon mo kini ang pulong nga maghatag kanatong giyas sa atong kinabuhi. Mag-ampo kita. Langitong Amahan, among ituboy kanimo ang among mga leader. Himuang ang ilang mga kasing-kasing magtinguha lamang sa pagtuman sa imong kabubuton. Panalipdi sila sa mga lingla sa yawa o himuang putli ang ilang tuyo o tumong alang sa katawan. Amen. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa galanggo. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa atong tulumanon. Daghang salamat sa koyog sa Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Jose Palma. Nanaydayanan Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Dennis Tabar. Salamat. At mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inda, Miss Joanne sa newsroom, Sir Michael, Sir Del, Sir Raymond, Sir Bruce, ug diri sa studio si Ferdy ug si Direk Jenny. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako sa Manny de los Santos Abacal. Hello sa to my Butay Pinoy. God bless. Bye. Hello Cebu, mayong punta. Yaksunta ang kahayag na nagsulit sa matuod, nadagan sa panghitabo. Usa ka pagtuo, usa ka tingog,